Ano ba ang epekto ng isang toxic, magulo, at sirang pamilya para sa buhay ng isang bata? Paano ka nga ba lalaki ng masaya, matalino, at mabuti kung nanggaling ka sa pamilyang magulo? Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia. And syempre, panibagong araw, panibagong kwento. Kahit wala tayong pa-video kasi weekend, ay bago naman po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo for today. Huwag kayong mag-alala. Bago ito. Charot. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, naku, huwag niyong kalimutan na buksan ang inyong mga Facebook at syempre hanapin niyo ang Shop and Style. Yan po ang itsura ng kanilang Facebook page. Paki-follow at paki-subscribe at syempre, nako, paabang-abang na rin dyan dahil magla-live po si Ma'am Rose araw-araw at may makikita po kayong napakagaganda naman talaga, original, authentic na mga produkto na abot kaya lang ng bulsa. So abangan nyo yan. Kung kayo gusto nyong makapag-shopping pero wala kayong time na pumunta sa mga stores dahil ang lalayo, mamahal ng pamasahe, ayan na. Manood na lang kayo ng pa-live ni Ma'am Rose Puno Perez. Huwag na natin tong patagalin. Ito na po ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Walang bata ang ginustong mabuhay at mamulat sa isang pamilyang puno ng kaguluhan, sa isang pamilyang puno ng hindi pagkakaunawaan. Pero wala din namang bata ang may choice kung saang pamilya siya pwedeng ipanganak. Dear Mama Mia, ako po si May, 16 na taong gulang. Sa edad na dapat iniisip ko pa lang kung anong strand ang kukunin ko sa senior high school, kung paano ko mapapataas ang grades ko, o kung anong kulay ng notebook ang bibilhin ko sa pasukan. Ako naman ay araw-araw na nagtatanong sa sarili ko ng isang bagay. Bakit parang wala namang nagmamahal sa akin? Mabigat pakinggan, pero yun ang katotohanang matagal ko nang kinikimkim. Sa ngayon ay nakatira ako sa bahay ng aking lolo. Hindi dahil gusto ko, hindi dahil komportable ako rito, kundi dahil ito na lang ang natitirang lugar na maaari kong matawag na tahanan. O kahit papaano, isang bubong na masisilungan. Noong bata pa ako, akala ko talaga normal ang pamilya namin, Mama Mia. Akala ko normal na may mga gabing umiiyak ang mama ko habang nakatalikod sa amin. Akala ko normal na minsan nawawala ng ilang araw ang papa ko. Akala ko normal na may mga pagkakataong hindi sila nagpapansinan kahit sa harap ng hapagkainan. Bata pa kasi ako noon. Wala pa akong alam sa salitang pagtataksil. Wala pa akong alam sa salitang ibang babae. At lalong wala pa akong kaalam-alam tungkol sa salitang kabit. Ang alam ko lang, pamilya kami. At sapat na yun para maging masaya ako. Pero unti-unti kong natutunang hindi pala lahat ng bagay na nakikita ng bata ay naiintindihan niya kaagad. May mga sugat na tsaka lang lumilitaw kapag lumalaki ka na. At nang dumating ang araw na nalaman ko ang totoo, para pong gumuho ang mundo ko. Nagkaroon pala ng ibang pamilya ang papa ko. May ibang bahay, may ibang babae, may ibang mga anak, at may ibang buhay. Kaya pala halos hindi na siya umuuwi sa amin. At doon nagsimula ang pagkawasak ng aming pamilya. Hindi ko makakalimutan kailanman ang gabing yon.
Maliwanag pa ang ilaw sa sala. Tahimik kaming magkakapatid habang nakaupo. Si mama naman ay umiiyak. Hindi simpleng iyak. Hindi yung iyak na may luha lang ang kaniyang mga mata, kundi yung iyak na parang may namatay. Parang may inililibing. At siguro nga, may namatay nga noon. Hindi tao, kundi ang pagmamahalan nila ni Papa. Nasa sulok lang ako noon. Tahimik lang, nanginginig, habang pinagmamasdan ng mama kong halos hindi na makahinga sa kaniyang pag-iyak. Parang may humampas na bakal sa dibdib ko nung sinabi niya ang mga salitang kailanman ay hindi ko makakalimutan habang buhay. May iba na ang papa niyo. Hindi ako nakapagsalita. Hindi ako nakagalaw. Hindi ako makaiyak. Nakatulala lang ako, Mama Mia. At mula noon, wala nang naging pareho. Lumipas ang mga buwan, lalong naging mahirap ang buhay namin. Naghihiwa-hiwalay kami ng tirahan. May mga panahong hindi ko alam kung saan ako tunay na nabibilang. Hanggang sa napunta nga ako sa bahay ng aking lolo. Nung una, umasa ako, Mama Mia. Akala ko magiging maayos. Kasi kapag nakakakita ako ng mga pelikula o video sa internet, palaging mababait ang mga lolo at lola. Palaging may nakatagong pera sa bulsa. Palaging may paboritong apo. Palaging may yakap. Palaging may pagmamahal. Yun ang iniisip ko noon, Mama Mia, na baka sa bahay ni Lolo, makahanap ako ng kakampi, na baka sa bahay niya makaramdam ulit ako ng pagmamahal. Pero hindi pala lahat ng lolo ay ganon. Ang lolo ko, iba. Mahigpit siya, Mama Mia. Sobrang higpit. At habang tumatagal, pakiramdam ko ay hindi niya ako apo. Pakiramdam ko isa lang akong taong nakikitira sa bahay niya. Minsan nga, mas mabuti pa ang trato niya sa mga bisita kesa sa akin. Kapag may mga kaibigan siyang bumibisita, para siyang ibang tao. Masayahin, mapagbigay, palatawa. Madaling maglabas ng pera. Pero kapag ako ang may kailangan, parang napakahirap humingi. Kahit simpleng sabon, kahit simpleng rekado lang ng lulutuin ko, kahit simpleng pang-araw-araw na gamit. Kailangan ko pang ulit-ulitin. Kailangan ko pang maghintay. Kailangan ko pang makiusap. At minsan, mauuwi ako sa luhaang mga mata dahil hindi ako napagbigyan. Isang gabi ng Enero, malamig ang hangin. 6:00 pa lang nang magpaalam ako. Lo, magwa-wifi lang ako ha. Tumango siya. Wala namang problema kaya umalis ako. 2 bahay lang naman ang layo ng pinupuntahan ko para maki-wifi, Mama Mia. Doon kasi mas malakas yung signal. Nagsuscroll ako noon sa cellphone, nagbasa ng mga post at nakikipag-chat sa mga kaklase ko. Sinubukan kong kalimutan kahit saglit ang mga problema ko. Hanggang sa hindi ko na namalayang 9:00 na pala ng gabi. Bigla akong kinabahan. Pakiramdam ko ay may mali. At tama nga ako, Mama Mia. Pagdating ko sa bahay, nakasara na ang pintuan. Napatigil ako. Napalunok. Dahan-dahan akong kumatok. Lo? Walang sagot. Kaya mas nilakasan ko. Lo? Tahimik pa rin.
Nagsimula nang manginig ang mga kamay ko hanggang sa bumukas ang pinto at ang sumalubong sa akin ay galit. Matinding galit. Anong oras na ngayon, ha? Napaatras ako. Hindi ako nakasagot. Gumagala ka na naman? Ang tigas na talaga ng ulo mo, estudyante ka pa lang naman. Parang sunod-sunod na bala ang bawat salita niya. Napakabata mo pa pero lumalandi ka na? Ang ina kang bata ka. Bukas, isosoli kita sa mama mo. Pakiramdam ko lumiit ako. Parang gusto kong maglaho. Hindi dahil sa sigaw, kundi dahil alam kong naririnig iyon ng mga kapitbahay. At bilang isang mahiyain na tao, yun ang isa sa pinakamasakit na bagay para sa akin, Mama Mia. Ang mapahiya sa harap ng iba. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog. Tahimik akong nakahiga. Nakatitig sa kisame habang pinipigilan ng pag-iyak. Pero natalo rin ako. Unti-unting tumulo ang mga luha ko. 1, 2, 3 patak. Hanggang sa tuluyan na nga akong humagulgol. Tahimik para walang ibang makarinig. Para walang ibang makaalam. Para walang magsabing ang arte-arte ko. Dahil sa bahay na yun, Mama Mia, pakiramdam ko po bawal ang maging mahina. Bawal umiyak, bawal masaktan. Pero tao lang naman ako. 16 na taong gulang lang ako. At pagod na akong magpanggap na kaya ko pa. Mas masakit pa sa mga sigaw ni Lolo ang mga salita niyang hindi niya direktang sinasabi sa akin. Iyong mga sinasabi niya sa ibang tao, kapag may bisita, kapag may kaibigan, kapag may kainuman. Naririnig ko sila mula sa loob ng kwarto. Yan si May, napakabatugan yan. Ayaw niyang pinapakialaman siya. Tulog lang ng tulog. Walang naitutulong dito sa bahay. Bawat salita parang kutsilyong paulit-ulit na pinapasok sa puso ko. At ang mas masakit, Mama Mia, hindi man lang niya alam kung gaano ako nagsisikap. Kung gaano ko araw-araw nilalabanan ng lungkot. Kung gaano ako natatakot. Kung gaano ako nasasaktan. Kaya tuwing gabi, kapag tahimik na ang lahat, kapag nakapatay na ang mga ilaw, kapag wala nang maririnig kundi ang mga kuliglig sa labas ng bahay, pinipikit ko ang mga mata ko at iniisip ko ang isang bagay. Hindi pera, hindi magarang bahay, hindi mamahaling gamit, kundi isang simpleng pangarap. Isang bagay na tila napakadaling makuha ng iba pero para sa akin, parang napakalayo. Katahimikan. Yun lang ang hinihiling ko, Mama Mia. Isang araw lang na walang sigawan, walang mura, walang panlalait, walang mga masasakit na salita. Isang araw lang na mararamdaman kong mahalaga rin ako. At habang nakatitig ako sa madilim na kisame ng aking kwarto, hindi ko alam na may mas mabibigat pa palang pagsubok na darating sa akin. Dahil hindi pa si Lolo ang pinakamalaking dahilan ng mga luha ko. May isa pa, Mama Mia. Isang tao na dapat sana ay kakampi ko. Isang taong dapat sana ay unang magtatanggol sa akin. Ang ate ko. At sa pagdating niya, lalo pang gugulo ang magulo ko ng mundo. Kung may isang bagay na natutunan ako habang lumalaki, yun ay ang katotohanang hindi po lahat ng sugat ay nakikita sa pisikal. May mga pasa na hindi nagiiwan ng marka. May mga sugat na walang dugo.
May mga sakit na hindi mo maipapakita sa doktor. At para sa akin, isa sa pinakamalalim na sugat na dala ko ay hindi galing sa mga kaklase, sa mga bullies, hindi rin galing sa mga estranghero, at hindi rin galing sa mga taong galit sa akin, kundi galing mismo sa sarili kong pamilya, partikular na sa ate ko. Noong maliliit pa kami, sobrang hangang-hanga ako sa kanya. Siya kasi ang tipo ng ate na matapang, palaban, hindi natatakot magsalita. Kapag may umaaway sa amin noon, siya agad ang unang humaharap. Kapag may problema sa bahay, siya ang unang nakakaalam. Kapag may kailangang gawin, siya ang laging inaasahan ng lahat. Kaya lumaki akong iniisip na siya ang magiging kakampi ko habang buhay. Na kahit gaano kahirap ang buhay, may ate naman akong masasandalan. Pero habang tumatanda kami, unti-unting nagbago ang lahat. O baka noon pa man ganun na siya. Ngayon ko lang talaga nakikita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Hindi ko maalala kung anong eksaktong araw. Pero isang bagay lang ang sigurado. Dumating sa punto na kapag naririnig ko na ang pangalan ni ate, kinakabahan agad ako. Kapag may nagsabi na, uuwi daw si ate ngayong Sabado, parang bumabagsak na agad ang sikmura ko. Parang nawawalan ako ng gana. Parang gusto kong magtago. Hindi dahil may ginawa siya sa akin noong araw na yon, kundi dahil alam kong kapag nandito siya, mas magiging maingat na naman ako sa bawat kilos ko, sa bawat salita, at maging sa bawat paghinga. Tuwing Sabado siya umuuwi noon mula sa trabaho, at tuwing Sabado rin nagsisimula ang matinding kaba ko. Kapag umaga pa lang at alam kong darating siya, mamayang hapon ay hindi na talaga ako mapakali. Paulit-ulit kong chine-check ang mga ginawa ko. Malinis ba ang higaan? Nakahugas na ba ako ng plato? Naayos ko na ba ang mga gamit? May nakalimutan ba akong gawin? May mali ba akong nagawa? Dahil alam kong kahit gaano pa ako kaingat, parang may makikita pa rin siyang mali. At kapag nakakita siya ng mali, dun na magsisimula ang napakahabang sermon. Naaalala ko isang beses, pagod ako galing sa paglilinis ng bahay. Mainit ang panahon noon. Halos maghapon akong nagwalis, naglampaso at nagayos ng bahay. Nang matapos ako, umupo lang ako saglit sa sala para magpahinga. 5 minuto pa lang siguro akong nakaupo nang marinig ko ng malakas na boses ni ate. May! Agad akong napatayo. Kahit wala naman akong ginagawang masama, pakiramdam ko ay nahuli niya ako. Po? Ano na naman ang ginagawa mo dyan, ha? Tinuro niya ang isang maliit na plastic sa ilalim ng mesa. Napalingon ako. Hindi ko man lang napansin yun kanina, Mama Mia. Ano, bulag ka ba? Tahimik lang ako. Hindi mo ba nakikita yan? Mama Mia, naramdaman kong uminit ang pisngi ko dahil sa bawat salitang sinasabi ni ate ay palakas ng palakas ang boses niya. Uminit ang pisngi ko hindi dahil sa galit kundi dahil sa matinding hiya. Naririnig na naman ng mga kapitbahay. Bukas kasi ang mga bintana at alam kong malinaw na malinaw ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya at malakas pa iyon na pagkakasabi. Isa talaga yun sa mga bagay na pinakaayaw ko, ang mapahiya. Bilang isang taong introvert at mahiyain, napakahirap para sa akin na mapagsabihan sa harap ng ibang tao.
kahit simpleng pagsita lang. Pero iba ang ate ko. Kapag galit siya, parang wala siyang pakialam kung sino ang nakakarinig sa amin. Kung kapitbahay man yan, kung bisita, kung kaibigan, o kahit sino. Kapag may mali kang nagawa sa kanyang paningin, malalaman yun ng buong paligid. Tingin ko, Mama Mia, yun po ang isang ugali ni ate na nakuha niya kay lolo. Minsan iniisip ko kung bakit ganon. Bakit parang napakadaling makita ng ibang tao ang mga mali ko, pero napakahirap para sa kanilang makita ang mga bagay na ginagawa ko ng tama. Kapag may isang pagkakamali ako, parang yun na lang talaga ang nakikita nila. Pero kapag may 10 bagay akong ginawa ng maayos, parang wala lang. Parang normal lang. Parang obligasyon ko, kaya hindi nararapat na purihin ako sa mga bagay na yun. Isang gabi habang naghuhugas ako ng plato sa kusina, narinig kong nag-uusap sina lolo at ate. Hindi siguro nila alam na naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Tahimik lang akong naghuhugas noon, pero bawat salita nila ay malinaw na malinaw sa aking mga tenga. Yan kasi si May, kadalasan batugan talaga yung batang yan. Natahimik ako. Oo nga, Loy, sagot ni ate. Hindi talaga siya magiging responsable kapag ganyan siya lagi. Parang may kumurot sa dibdib ko. Gusto kong lumabas. Gusto kong magsalita. Gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong sabihin na ginagawa ko naman ang lahat ng kaya ko, na sinusubukan ko, na araw-araw naman akong nagsisikap. Pero syempre, nanatili lang akong tahimik tulad ng nakasanayan ko. Dahil sa totoo lang natatakot akong magsalita. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil pakiramdam ko kahit magsalita ako, wala rin namang willing na makinig. May mga gabing nakahiga lang ako sa kama habang iniisip kung bakit parang napakadaling mahalin ng ibang tao. Samantalang ako, pakiramdam ko, kailangan ko pang patunayan ang halaga ko sa araw-araw. Na kailangan kong maging perpekto sa paningin nila. Na bawal akong magkamali. Na kailangan kong gawin ang lahat ng tama. At kahit gawin ko pa yun, parang lagi pa rin kulang. Dumating pa sa punto na kapag naririnig ko ang boses ni ate mula sa labas ng bahay, Mama Mia, ay kinakabahan na agad ako. Minsan nga habang natutulog ako at naririnig ko lang na tinatawag ni ate ang pangalan ko, bigla akong magigising. Mabilis ang tibok ng puso ko at pinagpapawisan na agad ang palad ko. Nanginginig na rin ang mga kamay ko. Parang may nangyaring masama kahit wala naman. At dun ko naisip, ganito ba ang pakiramdam ng isang taong natatakot? Ganito ba kapag nasanay ka ng mapagsabihan? Kapag nasanay ka ng laging mapagalitan? Kapag nasanay ka ng makaramdam ng takot sa sarili mong bahay? Nakakatawa nga minsan kapag nakikita ko sa social media ang mga video ng magkakapatid. Iyong mga ate na pinagtatanggol ang mga bunso nila. Yung mga ate na bumibili ng paboritong pagkain ng kanilang mga kapatid. Iyong mga ate na yumayakap kapag umiiyak ang bunso. Napapangiti ako dun. Pero kasabay nun, may kirot din sa puso ko. Dahil hindi ko maiwasang magtanong, ganito rin kaya ang pakiramdam kung may ate kang kakampi mo? Isang gabi habang nakahiga ako sa kama, tumutulo na naman ang mga luha sa mata ko. Tahimik, walang hikbi, walang ingay. Nakatitig lang ako sa kisame habang unti-unting tumutulo ang mga luha ko. Habang iniisip kong hanggang kailan magiging ganito ang buhay ko.
Hanggang kailan ako matatakot? Hanggang kailan ako mag-iingat sa bawat kilos? Hanggang kailan ako magiging malungkot? At sa unang pagkakataon, isang mapanganib na idea ang pumasok sa isip ko, Mama Mia. Paano kaya kung umalis na lang ako? Paano kaya kung maghanap na lang ako ng trabaho? Paano kaya kung magsimula na lang ako ng mag-isa? Paano kaya kung lalayasan ko na ang bahay na to? Hindi dahil galit ako, kundi dahil pagod na ako. Pagod na akong umiyak, pagod na akong masaktan, pagod na akong maramdamang wala akong halaga. Pero hindi ko alam noon na mas mahirap pala ang tunay na mundo kesa sa iniisip ko, Mama Mia. At bago pa man ako makapagdesisyon kung aalis ba ako o mananatili, may isang bagay na mangyayari sa paaralan. Isang pangyayaring magbabago sa pananaw ko sa sarili ko. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, may taong magsasabi sa akin ng mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Proud ako sa'yo. May mga pagkakataon sa buhay na isang simpleng salita lang ang kailangan mo para magpatuloy. Hindi pera, hindi regalo, hindi rin mamahaling bagay, kundi isang tao na magsasabi sa iyong, kaya mo yan. O kaya naman ay, proud ako sa iyo. Simple lang. Kung tutusin, walang bayad. Pero para sa isang taong matagal nang nakarinig ng mga panlalait kaysa sa papuri, napakalaki ng epekto noon. At hindi ko alam noon na may isang tao palang darating sa buhay ko na magpaparamdam sa akin ng bagay na matagal ko nang hinahanap. Pagpapahalaga. Malapit na ang pasukan noon. Grade 11 na ako. Kahit maraming problema sa bahay ay excited pa rin ako. Hindi dahil sa mahilig ako sa assignments o gusto ko na laging nag-e-exam. Kundi dahil ang eskwelahan lang ang lugar kung saan nakakalimutan ko kahit saglit ang mga problema ko, Mama Mia. Kapag nasa classroom ako, hindi ako yung apo na laging napapagalitan. Hindi ako yung kapatid na laging may maling ginagawa. Isa lang akong estudyante. Isang normal na teenager. At sapat na yun para kahit papaano ay makahinga naman ako. Kung tutuusin, hindi talaga ako ganun noon. Nung nasa dati pa akong paaralan ay sobrang tahimik ko. Yung tipong pumapasok, umuuwi at halos walang kinakausap. Kapag recess, nasa upuan lang ako. Kapag may group activity, hahayaan ko na lang na ang iba ang magsalita. Takot talaga akong mapansin. Takot akong magkamali. Takot akong mahusgahan. Parang dala-dala ko kahit sa paaralan ang takot na nararamdaman ko sa loob ng tahanang aking kinalakihan. Pero nang lumipat ako ng paaralan, parang may unti-unting nagbago sa akin. Doon ko nakilala ang mga taong nagiging malapit sa akin. Mga kaibigang hindi ako pinagtawanan, hindi ako hinusgahan, hindi ako ginawang katawa-tawa. Sa unang pagkakataon nakaramdam ako ng pagiging kabilang sa isang grupo, Mama Mia. At doon nagsimulang lumabas ang totoong ako. Hindi naman pala talaga ako mahiyain. Naging madaldal ako, masayahin, makulit. Minsan nga ako pa ang pinakamalakas tumawa sa grupo. Kapag naaalala ko ngayon, natatawa rin ako. Kasi kung makikita ako ng mga kakilala ko noon sa dati kong paaralan, siguradong hindi sila maniniwala. Ako? Madaldal? Ako? Palatawa? Parang imposible. Pero yun ang epekto kapag napapalibutan ka ng mga taong tinatanggap ka, Mama Mia. Unti-unti kang natututong tanggapin ang sarili mo rin.
Isa sa pinakamalaking biyaya sa akin noon ay ang pagkakaroon ng mga matatalik na kaibigan. Sila yung naging takbuhan ko kapag mabigat ang pakiramdam ko. Hindi ko man na ikukwento lahat ng problema ko sa bahay, sapat na yung kasama ko sila. Minsan kasi hindi mo kailangang magsalita para gumaan ang loob mo. Minsan, sapat nang may tao ka sa tabi mo. Pero dumating ang bakasyon. 2 buwan. 2 mahabang buwan. At para sa ibang estudyante, masaya yun. Bakasyon. Walang klase, walang assignments, walang exam. Hindi gigising ng maagang maaga para pumasok sa eskwela. Pero para sa akin, Mama Mia, ang bakasyon ay tila kulungan. Dahil sa bahay ni Lolo, hindi ako basta-basta pwedeng lumabas. Hindi ako pwedeng gumala. Hindi ako pwedeng tumambay sa kung saan. Lalong hindi ako pwedeng makipagkita sa mga kaibigan kahit malapit lang. Kahit sandali lang. Kahit may dahilan pa, mahirap pa rin, Mama Mia. Kaya habang ang ibang kabataan ay masayang nagbabakasyon, ako naman ay halos buong araw na nasa loob ng bahay. Maulit-ulit ang routine. Gigising ng maaga, maglilinis, magluluto, kakain, matutulog, mag-iisip, iiyak, at uulitin ulit kinabukasan. Mas lalo pang sumakit ang puso ko nung malaman kong lilipat ng paaralan ang isa sa pinakamalapit kong kaibigan. Ang kaibigan na halos araw-araw kong kasama. Ang kaibigang nakakaintindi sa akin kahit hindi ako magsalita. Ang kaibigan na pinaka-nakaka-vibes ko sa lahat. Nung sinabi niya yun sa akin, ngumiti lang ako. Nagkunwari akong okay. Nagkunwari akong masaya para sa kanya. Pero pag uwi ko sa bahay, umiyak ako. Minsan kasi may mga tao kang nakikilala na parang tahanan. Hindi mo kadugo, hindi mo kamag-anak, pero kapag kasama mo sila, gumagaan ang lahat. At masakit kapag alam mong hindi na magiging pareho ang lahat dahil aalis na siya. Lumipas ang mga linggo, palapit ng palapit ulit ang pasukan. At kahit papaano nagsimula ulit akong ma-excite. Hindi dahil magiging madali ang buhay, kundi dahil sa wakas, makakalabas na naman ako sa bahay. Makakakita na naman ako ng ibang tao at makakahinga na ng maluwag. Dumating ang unang linggo ng klase at dun ko nakilala si Ma'am Liza. Isa siya sa mga bagong guro ng aming paaralan. Hindi siya yung tipong striktong-strikto na guro. Hindi rin naman siya yung tipong sobrang palabiro na halos kaibigan na ng mga estudyante. Pero ewan ko ba, parang may kakaiba sa kanya. May paraan siya ng pakikipag-usap na parang mahalaga ang bawat estudyante. Parang nakikita niya ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nung una, wala naman akong ganong interaction sa kanya. Tahimik lang ako, tulad ng nakasanayan. Kasi nga, wala na yung isa sa mga best friends ko. Pero isang araw, may group presentation kami. At dahil walang gustong mag-volunteer bilang speaker, napilitan akong tumayo. Kinakabahan ako noon. Halos manginig ang tuhod ko. Pakiramdam ko magkakamali ako. Pakiramdam ko pagtatawanan ako. Pakiramdam ko mapapahiya ako. Pero kahit na ganun, ginawa ko pa rin dahil wala akong choice. Pagkatapos ng presentation, bumalik ako sa upuan ko. Hindi ko alam kung maayos ba ang ginawa ko. Hindi ko alam kung deserving ba ako sa mga palakpak. Hindi ko alam kung magiging maganda ba ang grado ng grupo namin dahil sa presentation ko.
May mga gabi talagang naiiba sa lahat, Mama Mia. Mga gabing kahit ilang taon na ang lumipas, ay sadyang kapag naaalala mo ay sariwang-sariwa pa rin sa isip mo. Mga gabing hindi mo makalimutan dahil may bahagi ng pagkatao mo na naiwan sa gabing iyon. At para sa akin, may isang gabi na hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin sa isip ko. Isang gabi kung kailan pakiramdam ko, ubos na ako. Hindi naman agad nangyari yon. Hindi isang malaking pangyayari ang dahilan. Hindi isang trahedya at hindi isang aksidente. Kundi daan-daang maliliit na sugat na naipon sa loob ng maraming taon. Mga salitang paulit-ulit kong naririnig. Mga panlalait, mga sigaw, mga pagkakataong pakiramdam ko wala akong kakampi. Parang patak ng tubig sa bato. Sa una parang wala lang. Pero habang tumatagal, unti-unti nitong inuubos ang tibay mo. Noong mga panahong yun, madalas akong magkunwaring okay. Kapag nasa paaralan, nakakatawa ako. Nakikipagbiruan, nakikipagkwentuhan, nakikitawa. Pero pag uwi ko sa bahay, parang may switch na pinapatay. Tahimik na naman ako. Maingat na naman sa bawat kilos ko. Takot na naman. Minsan naiinggit ako sa ibang tao, Mama Mia. Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil kapag tinitignan ko sila, parang may katahimikan silang hindi ko maramdaman. Yung pakiramdam na excited kang umuwi. Yung pakiramdam na gusto mong ikwento sa pamilya mo ang nangyari sa iyo buong araw. Yung pakiramdam na alam mong may makikinig. Matagal ko nang hindi naramdaman yon. Hindi ko na nga maalala kung naranasan ko ba talagang maramdaman yon. Kung oo man, kailan? Isang gabi umuulan, mahina lang sa una hanggang sa lumakas ng lumakas. Naririnig ko ang pagtama ng ulan sa bubong. Malamig ang hangin, madilim ang paligid. At tulad ng madalas mangyari, may mga bisita na naman si Lolo. Naririnig ko ang tawanan nila mula sa sala kahit malakas pa ang ulan. Naririnig ko ang tunog ng mga baso. Naririnig ko ang usapan nila. At tulad ng dati, naririnig ko na naman ang pangalan ko. Na para bang isa ako sa mga paborito nilang pag-usapan sa tuwing meron silang pagkasalo-salo ng kanyang mga kaibigan. Hindi ko naman intensyong makinig, pero paano ka hindi makikinig kung ikaw mismo ang pinag-uusapan? Ganyan na talaga yan si May. Wala na tayong magagawa. Boses ni Lolo yun. Natahimik ako. Nakaupo ako noon sa gilid ng kama. Nakatingin lang sa sahig habang ang bawat salitang naririnig ko ay parang unti-unting bumabaon sa dibdib ko. Hindi ko na matandaan ang lahat ng sinabi niya, pero tandang-tanda ko pa rin ang pakiramdam. Yung pakiramdam na para bang wala ka ng ginawang tama sa buong buhay mo. Yung pakiramdam na kahit anong pagsisikap mo, hinding-hindi pa rin yun sasapat. Yung pakiramdam na tila hindi ka na nila nakikita bilang tao. Pagkatapos silang magkwentuhan ay pumasok ako sa banyo. Isinara ko ang pinto at doon ko hinayaang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Tahimik lang gaya ng nakasanayan. Dahil sanay na akong umiiyak ng walang nakakaalam. Sanay na akong akuin lahat ng sakit ng mag-isa. Sanay na akong ngumiti sa umaga kahit wasak naman ako ng nakaraang gabi. Habang nakaupo ako sa sahig ng banyo, may tanong na paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Paano kapag nawala kaya ako? May makakamiss kaya sa akin? At nang maisip ko yon, lalo akong napaiyak. Dahil wala dapat akong ganung tanong. Ang isang 16 na taong gulang na bata ay hindi dapat nagtatanong ng ganon. Walang dapat batang nag-iisip kung may halaga ba siya. Wala dapat batang nagdududa kung mahal ba siya.
Pero yun ang nararamdaman ko noon, Mama Mia. Hindi ko naman gustong mamatay. Hindi ko gustong mawala. Ang gusto ko lang noon ay matapos ang lahat ng sakit na aking nararamdaman sa aking dibdib. May malaking pagkakaiba yun. Ang gusto ko lang ay makahinga, makapagpahinga, maramdaman na hindi ako laging mali, na hindi ako laging problema, na hindi ako laging pabigat sa sino man. Nang gabing yun, umupo ako sa tabi ng bintana ng kwarto. Pinagmamasdan ko ang malakas pa rin na pagbuhos ng ulan sa labas. Naririnig ko ang kulog mula sa malayo. At sa unang pagkakataon, inamin ko sa sarili ko kung gaano talaga ako kapagod. Nakakapagod umiyak, nakakapagod matakot, nakakapagod maghintay na may magbago sa buhay mo. Nakakapagod marinig ang mga masasakit na salita na sinasabi ng tao sa'yo. Nakakapagod maramdaman na wala kang ni katiting na halaga para sa iba. Pero habang nakaupo ako noon, may naalala ako. Naalala ko si Mama. Naalala ko ang mga panahong ginagawa niya ang lahat para sa pamilya namin. Naaalala ko kung paano siya umiyak nang masira ang aming pamilya dahil naghanap ng ibang babae ang aming ama. Naaalala ko kung paano siya lumaban kahit siya mismo ay sugatan. At doon ko naisip, kung nakaya ni Mama, kung kinaya niya, baka kaya ko rin. Ang mama ko kasi, Mama Mia, nung mga panahon na yun ay nagtrabaho sa ibang bansa. Hanggang sa may nakilala siya doon at doon na nga sila nagpakasal dalawa. Hindi ko alam kung dapat ko bang sisihin ng mama ko sa nangyayari sa buhay ko. Sa totoo lang, iniisip ko napaka-unfair ng buhay. Napaka-makasarili ng mga magulang namin. Ni Papa, ni Mama. Pero naisip ko, sa dami ng sakit na pinagdaanan ng mama ko sa kamay ng papa ko, sa dami ng paghihirap na pinagdaanan niya, sa mga masasakit na salitang sinabi sa kanya ng lolo, deserve din naman niyang sumaya ng ganon. Naalala ko rin ang mga kaibigan ko, yung mga taong nagpasya o nagpasaya sa akin sa paaralan. Yung mga taong tumanggap sa akin kahit na hindi naman kami magkadugo. Yung mga taong tumulong sa akin nang hindi nila alam. At naalala ko rin si Ma'am Liza. Ang simpleng ngiti niya, ang simpleng papuri niya minsan, ang simpleng pagsasabi niyang proud ako sa'yo. Minsan talaga, hindi natin alam kung gaano kalaki ang epekto ng kabutihan natin sa ibang tao. Para kay Ma'am Liza, baka simpleng papuri lang yun sa kanya. Pero para sa akin, isa yun sa mga lubid na hinawakan ko habang nalulunod ako. Hindi naman agad gumaan ang pakiramdam ko. Hindi agad nawala ang sakit. Pero nang gabing yun, may desisyon akong ginawa. Hindi tungkol sa pag-alis. Hindi tungkol sa pagsuko. Hindi tungkol sa sakit, kundi tungkol sa pagbangon. Tahimik kong sinabi sa sarili ko, hindi ako magiging ganito habang buhay. Hindi man ngayon, hindi man bukas, pero balang araw, makakaalis din ako sa sitwasyong ito. Makakapag-aral ako ng mabuti, makakapagtapos at makakapaghanap ng trabaho, makakabuo ng sarili kong buhay. At kapag dumating na ang araw na yon, sisiguraduhin kong hindi ko ipaparamdam sa magiging anak ko ang lahat ng sakit na naranasan ko. Mula noon, nagsimula akong mangarap ulit. Hindi ng malaking bahay, hindi ng maraming pera, kundi ng isang simpleng tahanan. Isang tahanang walang sigawan, walang mura, walang panlalait. Isang tahanang puno ng respeto at pagmamahal. Hindi ko alam noon kung gaano kahaba pa ang lalakbayin ko. Hindi ko alam kung ilang luha pa ang iiiyak ko.
Hindi ko alam kung ilang beses pa ako masasaktan. Pero isang bagay lang ang alam ko. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi pa tapos ang kwento ko. At hindi ko rin alam na sa pagbubukas ng bagong school year, may isang taong darating sa buhay ko. Isang taong unang magpaparamdam sa akin na maganda ako. At bukod sa maganda, nakarapat dapat akong mahalin. Na espesyal ako. At dahil sa taong yun, unang beses kong mararanasan ang kilig. Kung may isang bagay na hindi kayang pigilan ng kahit na anong sakit, yun ay ang pag-asa. Kahit ilang beses kang masaktan, kahit ilang beses kang mabigo, kahit ilang beses kang umiyak ng mag-isa, may bahagi pa rin ng puso mo na patuloy na umaasang may mabuting mangyayari din sa buhay mo. At para sa isang katulad kong matagal nang naghahanap ng taong makakaintindi sa akin, hindi ko na malayang unti-unti akong nahuhulog sa isang tao. Nagsimula ang lahat sa pagbubukas ng bagong school year. Grade 12 na ako noon. Bagong mga kaklase, bagong subjects, bagong hamon. Pero sa likod ng lahat ng yun, dala-dala ko pa rin ang mga problemang naghihintay sa bahay. Kaya gaya ng dati, ang paaralan ang naging kanlungan ko. Doon ako masaya, doon ako malaya. Doon ko nakakalimutan kahit sandali ang mabigat kong mundo. Sa unang linggo ng klase, may isang lalaki na madalas kong napapansin. Hindi dahil siya ang pinakagwapo o pinakasikat sa campus, kundi dahil kakaiba siya. Simple, palaging may ngiti sa kanyang mukha. Ang pangalan niya ay Jason. Mama Mia, matanda lang siya sa akin ng 1 taon. Matangkad, moreno. Si Jason ay hindi ko kaidaran pero magkasing year level lang kami. Kasi sabi nila, natigil daw siya sa kanyang pag-aaral dahil nagkaroon daw siya ng sakit. Yun daw ang dahilan kung bakit napag-iwanan siya ng kanyang mga dating kaklase. Mama Mia, parang napakagaan pong kausap ni Jason. Nung una wala naman akong pakialam. Hindi ako yung tipo ng babae na agad na a-attract sa isang lalaki. Sa totoo lang, mas abala pa ako noon sa pag-iisip kung paano ko malalampasan ang bawat araw. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napapansin kong palagi na lang kaming nagkakatabi at nagkakasama sa mga group activities. Palagi kaming magkasama sa mga projects. Palagi kaming nagkakabiruan. Hanggang sa hindi ko na namalayan na unti-unti na pala akong nagiging komportable sa kanya. Isang bagay ang nagustuhan ko kay Jason. Hindi siya mapanghusga. Hindi rin siya yung tipo ng tao na gustong sa kanya lang umiikot ang paligid. Siya kapag nagsasalita ako, nakikinig siya. Kapag may opinyon ako, pinapahalagahan niya. Kapag may pagkakamali ako, hindi niya ako pinapahiya. Napakaliit na bagay para sa iba pero para sa akin napakalaking bagay na yon. Dahil hindi ako sanay na tratuhin ng ganon ng ibang tao. Pamilya ko nga, hindi ako tinatrato ng maayos. E-expect ko pa ba ang ibang tao na tratuhin ako ng mabuti? Minsan habang nag-aantay kami ng susunod naming subject ay napunta ang usapan namin ni Jason sa pamilya. Nagkakwentuhan ang buong grupo. May nagkwento tungkol sa mga magulang nila. May nagkwento tungkol sa mga kapatid nila. Tahimik lang ako. Ayoko kasing pag-usapan ng pamilya ko. Ayokong balikan ang mga sugat na pilit kong tinatakpan. Pero napansin yun ni Jason. Ayos ka lang? Tanong niya. Napangiti ako ng pilit. Oo. Pero alam kong hindi siya naniniwala. Pagkatapos ng klase habang naglalakad ako palabas ng campus ay hinabol ako bigla ni Jason. May, antay. Kaya inantay ko siya. Nung sabay na kaming naglakad ay nagsalita siya. Alam mo May, hindi naman kailangan na lagi kang matatag
at lagi kang malakas. Napahinto ako, napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya yon napansin. Hindi ko alam kung paano niya nabasa ang nararamdaman ko. Pero sa simpleng pangungusap na yon, parang may bahagi ng pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko ang bahagyang nagkaroon ng bitak. At mula noon, Mama Mia, mas naging malapit kami ni Jason. Lagi na kaming magkasama. Hanggang isang araw, inamin ni Jason sa akin na gusto niya ako, Mama Mia. Na mahal na niya ako. Kahit bawal sa akin ang magkaroon ng karelasyon. Kahit bawal sa akin ang magnobyo dahil sabi nga ni Lolo, baka matulad daw ako sa mama ko. Baka matulad daw ako kay mama na maagang nag-asawa kaya ayon. Hindi nag-work ang kanilang pagsasama. Pero Mama Mia, kapag tumibok na yata ang puso mo, kapag may isang tao ng tunay na nagpapahalaga sa'yo, nakakalimutan mo ang lahat ng ipinagbabawal mong gawin. At oo, kahit bawal, kahit nakakatakot, sinagot ko po si Jason, Mama Mia. Naging kami at lalong sumaya ang buhay ko. Lalong naging maganda ang pakiramdam ko, lalo na kapag may pasok. Ayaw na ayaw ko ng Sabado't Linggo. Ayaw na ayaw ko ng holidays. Ayaw na ayaw ko ng sem break. Gusto ko lagi na lang may pasok para lagi kong nakikita si Jason at lagi kong nakakasama hindi lamang siya kundi maging ang mga kaibigan ko. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo. Pag-uwi ko isang gabi, natagalan ako noon dahil nagkaroon pa kami ng discussion para sa aming group project. Pagpasok ko pa lamang sa pintuan ay isang malakas na sampal na ang bumungad sa kaliwa kong pisngi, Mama Mia. Mula yun kay Lolo. Sumigaw pa siya. Buti umuwi ka pang malandi ka. Ako nun, Mama Mia, ay gulat na gulat. Andun din si ate kaya lalo akong nagulat. Kasi hindi pa naman Sabado eh. Hindi pa naman araw ng pag-uwi niya. Ikaw talaga, wala ka na talagang magandang ginawa sa buhay mo. Sabi ni ate. Nakasigaw, nakapamewang. Nakatulala pa rin ako dahil hindi ko alam kung anong nangyayari. Bakit nakatunganga ka lang dyan, ha? Sino yung nilalandi mo sa paaralan? Sino yung boyfriend mo? Nagulat ako kung paano nila nalaman, Mama Mia. Pero syempre, wala naman talagang sikretong naitatago, lalo na kay Lolo na taga dun talaga sa lugar na yon. Galit na galit siya. Sabi niya ilang beses daw niya akong winarningan na hindi daw dapat tumulad sa mama ko. Sabi niya akala niya batugan lang ako. Akala niya wala lang daw akong silbi pero malandi din daw pala ako, Mama Mia. Hindi lang isang sampalang nakuha ko mula kay Lolo sa gabing yon, kundi 3 at isang sabunot mula kay ate. Pagpasok ko sa kwarto, pagtingin ko sa sarili ko sa salamin ay halos awang-awa ako sa itsura ko, Mama Mia. Hindi na maitsura ang aking mukha. Namula na ito sa kakasampal ni Lolo. Ang buhok ko naman ay magulo dahil sinabunutan ako ni ate. Ang mukha ko rin ay punong-puno ng luha. Kaawa-awa ang itsura ko noon. Tinawagan ko si Jason. Sinabi ko sa kanyang maghiwalay na kaming dalawa. Mama Mia, hindi dahil sa natatakot ako na kung ano ang pwedeng mangyari sa akin. Kundi natatakot ako na baka pati si Jason ay ipahiya ng lolo at ate ko. Yun kasi ang sabi nila, Mama Mia. Kung hindi ko raw iiwasan si Jason, ay pupunta daw sila sa paaralan. Doon daw nila ako ipapahiya kasama ang lalaking kinakalantari ko daw. At kung hindi pa raw daw talaga ako titigil,
Maging ang pamilya ni na Jason ay guguluhin daw nila. Ano? Bakit ka naman makikipaghiwalay? Tanong ni Jason. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin sa kanyang totoo. Sabi ko lang, gusto kong mag-focus sa pag-aaral ko. Bakit? Dinidistract ba kita sa pag-aaral mo? Ha, May? Basta Jason, simula bukas, wag mo na akong lapitan sa school. Pagkatapos nun ay binaba ko na yung tawag. Pinilit kong matulog pero hindi ko magawa. Kinabukasan, pumasok akong mugtong-mugto ang mga mata ko. Pagpasok ko pa lang sa loob ng classroom ay nandun na si Jason. Nakatingin sa akin na tila nag-aalala. Lumapit ang ilang mga kaibigan ko sa akin at tinanong kung anong nangyari. Pero sabi ko may napanood lang akong series. At hindi ko tinigilan hanggat hindi matapos kaya ayun namumugto ang mga mata ko dahil nakakaiyak din ang series na yon. Hindi ko alam kung kanila bang pinaniwalaan ang sinabi ko. Pero bago pa sila makapagtanong ulit ay dumating na ang aming guro. Kaya nagsimula na ang klase. Sa sumunod na linggo, Mama Mia, ay pinilit ko talagang iwasan si Jason. Pero isang araw, nagising na lang ako dahil parang umiikot ang buong mundo ko. Naduduwal ako, pero nung magsuka ako sa banyo ay wala namang lumabas kundi puro laway na puti. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pagdating ko sa school ay wala talaga sa tamang wisyo ang katawan ko. Pero pinilit ko pa rin. Hanggang sa hilong-hilo na talaga ako at hindi ko namalayan na nahimatay na pala ako. Agad nila akong dinala sa klinik. Pagkagising ko mula sa pagkakahimatay, ang nurse at si Jason ang nandun. Hindi ka naman nilalagnat. Parang pagod ka lang yata. Sige, pag okay ka na, pumasok ka na sa school ha, pero pag hindi mo kaya, pwede ka rin namang umuwi. Bibigyan na lang kita ng excuse letter at medical. Tumango lang ako, Mama Mia. Pagkaalis ng nurse ay gusto ko na sanang bumangon pero pinigilan ako ni Jason. Di ka raw nilalagnat. Wala ka rin namang ubo. Di kaya buntis kami? Mama Mia, hindi ko kayang ipaliwanag sa salita kung gaano ako katakot nung banggitin ni Jason ang tungkol sa pagbubuntis. Pero dun ko naisip, posibleng ang buntis ako dahil hindi pa ako dinatnan ng halos 2 buwan na. Dun ako natakot. Jason, 2 months na pala akong delayed. Sige, mag-excuse ka na lang. Lalabas tayo. Sasabihin ko, sasamahan kita at ihahatid kita sa inyo. Saan tayo pupunta? Basta akong bahala. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay agad niyang kinuha ang mga gamit ko mula sa classroom. At inalalayan niya ako palabas. Pumara kami ng taxi. Pinatigil niya muna ang taxi sa harap ng isang pharmacy. Pagkatapos, may binili siya. Noong makabalik siya sa taxi ay binigyan na niya ito ng instruction kung saan kami papunta. Pagdating namin ay malaking bahay ang bumungad sa akin. Ano to? Bahay namin. Halika, pasok. Ano? Naku Jason, iuwi mo na lang ako. O di kaya ako na lang ang uuwi mag-isa. Hindi pwede, May. Kailangan nating malaman kung ano talaga yung sitwasyon mo. Pagkatapos nun, Mama Mia, ay pinapasok niya ako sa loob. Malaki ang kanilang bahay. May 2 din silang kasambahay na siyang bumati sa amin. Inutusan pa sila ni Jason na maganda ng pagkain para sa aming 2. Pagkatapos ay iginian niya ako sa kwarto niya. Ayoko sanang pumasok dahil nakakahiya yun, pero hinilan niya ako papasok sa loob. Sige, gamitin mo to. Basahin mo yung instruction. Diyan ka sa loob ng banyo. Mama Mia, hindi ko alam na mayaman pala sina Jason.
kasi may sariling banyo ang loob ng kanyang kwarto. Nanginginig ako habang nasa loob ako ng CR. Hindi ko alam kung paano uumpisahan ang paggamit ng pregnancy test kit. Tinatawag na ako ni Jason mula sa labas, pero nang hindi ako sumagot, ay tinanong niya ako kung kailangan ko raw ba ng tulong. Dahil medyo nahiya ako, ay sabi ko hindi na. Kaya nilakasan ko ang loob ko. Ginamit ko yung test na yun. At dun ko nakita ang isang katotohanan kung bakit ako nahihilo. At tama si Jason, Mama Mia. Tama siya. Nagdadalang tao nga talaga ako. Doon ay umiyak na ako ng malakas. Halos nagngangawa na ako. Dahil naisip ko kung ano-ano na namang mga salita ang sasabihin ng lolo at ate ko sa akin. Tama nga siguro talaga sila, Mama Mia. Wala nga siguro talaga akong halaga. Puro nga talaga ako problema at ngayon ay napatunayan nga nilang napakalandi ko. Nataranta si Jason nung umiyak ako. Halos sipain na niya yung pinto ng banyo para makalabas ako. Pero bago pa man niya magawa ay binuksan ko na yung pintuan. At pinakita ko sa kanya yung pregnancy test kit. Pati siya ay natulala. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Hindi mo kasi naiintindihan ang lahat, Jason. Hindi mo naiintindihan. Hindi maaaring mangyari to. At dahil napaka-vulnerable ko noon ay naikwento ko sa kanya ang halos lahat ng pinagdaanan ko, Mama Mia. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na yan mararanasan pa. Sabi niya. Nagtaka akong nakatingin sa kanya. Pero niyakap niya lang ako. Pagkatapos ay inalalayan lumabas dahil nakaluto na raw ng pagkain ng kanilang kasambahay. Pagkatapos namin kumain ay pinapasok ulit ako ni Jason sa kwarto niya at pinatulog. Inon pa talaga niya yung aircon, Mama Mia. Ilang sandali pa ay nakaidlip na ako. Hindi ko na namalayan kung gaano ako katagal na nakatulog. Nagising na lang ako na natataranta dahil medyo madilim na sa labas ng bintana. Anong oras na? Naku, gabi na, baka pagalitan na naman ako ng lolo ko. Huwag ka mag-alala. Ihahatid ka namin sa inyo. Namin? Oo. Tara na sa labas. Paglabas ko, Mama Mia, ay nagulat ako dahil nandun na ang mama at papa ni Jason. Nakangiti sila sa akin. Hindi ko alam kung anong sinabi ni Jason sa kanila pero lalo na ang mama niya, parang napaka-sweet sa akin. Ikaw pala si May. Halika muna, Iha. Kain ka muna. Naku, hindi na po. Uuwi na lang po ako. Kasi baka magalit ang lolo at ate ko eh. Ihahatid ka namin. Kakausapin namin ang lolo at ate mo. Po? Alam na namin ang totoo, Iha. Alam na namin na nagdadalang tao ka. Mama Mia, sobra-sobrang pagkapahiya ko noon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero pinaramdam sa akin ng mga magulang ni Jason, lalo na ng nanay niya. Natanggap nila ako. Hindi talaga sila pumayag na hindi ako makakain kaya kumain na lang din ako. Pagkatapos ay inayos nila ang gamit ko. Sumama si Jason at sumakay kami sa kotse nila at inihatid ako sa bahay. Pagdating namin ay nandun na sa labas ang lolo ko at galit na galit ang kanyang mukha. Takot na takot ako noon, Mama Mia. Pero hinawakan ni Jason ang mga kamay ko. Unang bumaba ang mga magulang ni Jason. Pagkatapos ay bumati pa sila sa lolo ko. Oh, anong ginagawa niyo dito? Biglang nagbago ang mukha ng lolo ko. Bigla siyang nag-switch ng pagiging plastic niya. Siguro dahil may ibang tao. Nandito po kami para ipaalam na
nabuntis si May. Doon ay nagbalik na naman ang galit sa mukha ng lolo ko. Ano? Napakalandi mo talagang bata ka. Huwag niyo naman pong ganyanan si May. Oo, nagkamali ang mga bata. Pero nandito kami para ayusin yon. Pananagutan ng anak namin si May. Mama Mia, pinagmumura na ako ng lolo ko noon. Gusto na niyang pumasok ako sa loob pero pinigilan ako ng mama ni Jason. Kung inyo pong mararapatin, gusto ko po sana na sa amin na tumira si May. At di ba 18 naman din siya? Pwede na natin silang ipakasal. Kailangan lang namin ng consent. Hindi! Hindi pwede! Hindi pwedeng ipakasal si May. Bata pa siya. Baka matulad lang siya sa mama niya. Wag ho kayong mag-alala. Iaalagaan po namin si May. Mama Mia, katakot-takot na usapan ang nangyari. Hindi ko talaga maintindihan ng lolo ko. Galit na galit siya sa akin. Ayaw na ayaw niya ang nangyari sa akin. Pero nang sabihin ng mga magulang ni Jason na kukunin nila ako at doon na lang ako tumira sa kanila, ay umayaw din siya. Kaya wala na talaga akong nagawa kundi tawagan ang mama ko. Ayaw pa sana niyang sagutin nung una pero tinext ko siya. Mama, hindi po kita guguluhin sa bago mong pamilya. Pero sana kahit ngayon lang magpakananay ka naman sa akin. Hindi ko alam kung paano ko nasabi yun sa mama ko. Siguro dahil desperado na rin akong makaalis sa poder ng lolo ko. Agad siyang tumawag sa akin. Nag-video call kami at inamin ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Silang dalawa ng nanay ni Jason ang nag-usap. Pagkatapos silang mag-usap matatanda, ay sinabi na ng mama ni Jason sa amin na i-empake na ang mga gamit ko. At mula sa gabing yun, dun na ako titira sa kanila. Mama Mia, tinulungan ako ni Jason. Ang lolo ko naman ay halos nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Pero hindi ko na lang siya pinansin. Pagdating namin ulit sa bahay ni na Jason ay sinabi niya na dun na lang daw ako matulog sa kwarto ni Jason habang inaayos ang kwarto ko. Habang hindi pa daw kami kasal, hindi daw pwedeng dun ako matulog lagi sa kwarto ng anak nila. Hindi ko alam, Mama Mia, na kinausap pala ng mama ni Jason ang mama ko at umuwi ito pagkatapos ng 2 linggo. At dahil siya ang mama ko, siya po ang pumirma ng waiver at ng consent para maipakasal kami ni Jason. Wala na akong pagtutol, Mama Mia. Mas lalo po akong trinatong tila prinsesa sa bahay ni na Jason. Nag-iisa po pala siyang anak. At nung nalaman ng mga kaklase namin na ikakasal na kami ay tuwang-tuwa silang lahat para sa amin. Tinapos ko po ang senior high school ko. Hindi pa naman po masyadong halata noon ang tiyan ko kaya nakapag-graduate pa rin ako. Mama Mia, makalipas ang ilang buwan ay sinilang ko ang anak namin ni Jason. Isang batang lalaki na kamukhang kamukha niya. Akala ko tuloy-tuloy na ang magandang buhay ko. Tinuring ako na parang anak ng mga magulang ni Jason. Kaya lang isang araw, Mama Mia, nagulat ako dahil pagpasok ko ng kwarto namin ay nakahandusay na sa sahig si Jason. Agad akong nagsisisigaw. Agad dinala sa ospital si Jason. At doon ko nalaman na bumalik pala ang sakit niya. Isa palang malubhang karamdaman ang naging sakit noon ni Jason kung kaya't natigil siya ng 1 taon sa pag-aaral. At ngayon ay bumalik na naman ito. At ang sabi ng doktor ay wala na raw pag-asa. Ilang buwan lang ang binigay niya kay Jason. Ang sabi niya sa amin, pasayahin na lang daw namin ang mga huling sandali nito. At yun nga ang ginawa namin, Mama Mia. Halos gumagala kami, nagbabakasyon habang kasama pa namin si Jason. Kahit naka-wheelchair na siya noon, kahit hinang-hina na siya,
ay nakita ko pa rin kung paano siya ngumiti, lalo na kapag nakikipaglaro sa anak naming dalawa. Hanggang sa tuluyan nang bawian ng buhay si Jason. Sobrang nalungkot kaming lahat, lalong-lalo na ang mama niya. Makalipas silibing si Jason, Mama Mia, akala ko talaga ay mamumuhay na naman akong mag-isa. Pero sabi ng mga magulang ni Jason, anak na raw nila ako. Doon na raw ako sa bahay nila at sila nang bahala sa akin. Mama Mia, ngayon ay 2 taon na simula nung mawala si Jason. Nag-aaral ako ngayon ng kolehiyo. Pinag-aral ako ng mga magulang ni Jason para daw makayanan ko ang buhay pagdating ng panahon. Meron pong yaya ang anak ko na siyang nagbabantay dito. Maalwan ang buhay ko, Mama Mia. Kung tutuusin, malayong-malayo ito sa buhay ko noon sa bahay ng lolo ko. Pero kung papipiliin ako, mas pipiliin ko pang bumalik sa buhay na yon, basta buhay lang ang mahal ko. Kaya lang, wala na rin naman akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. Sa ngayon, sinusubukan pa rin namin na tanggapin ang katotohanan na wala na si Jason. Pero ang tanging paalala sa amin ng tungkol sa kanyang buhay ay ang anak kong kamukhang kamukha ng ama niya. Maraming salamat po, Mama Mia. Gusto ko pong i-share itong kwento ng aking buhay para po doon sa mga magulang at sa mga magiging magulang. 2 klaseng magulang po ang nakita ninyo sa kwentong ito. Ang mga magulang ko at ang mga magulang ni Jason. Sana po alam ninyo kung alin sa mga magulang yon ang gugustuhin yung maging magulang at gugustuhin yung maging kayo para sa mga anak ninyo. Maraming salamat ulit. Lubos na nangungulila. May. Grabe, nakakaiyak naman ang kwento ni May. Akala ko talaga happily ever after na. Pero yun talaga ang mapait na katotohanan, no? Hindi talaga lahat ng ating gusto sa buhay ay nangyayari. Meron at meron talagang mga pangyayari na gugulat at gugulantang sa atin. Pero, isa lang naman ang sigurado. Lahat ng nangyayari ay may purpose. Hindi man natin alam sa ngayon kung anong purpose ng lahat. Balang araw, maiintindihan natin kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nanonood at nakikinig at umabot hanggang sa puntong ito ng ating video o kwento. Nako, kung umabot kayo dito, please like and share this video at huwag niyong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel at mag-click ng notification bell para lagi po kayong nanonotify, na-i-inform kapag meron tayong bagong upload. Bago tayo tuluyang magpaalam for today, hello ulit ako sa atin pong mga suki na mga members dito sa ating program. Hello po sa inyo, maraming salamat. Hi ako kay Rosel Espinosa, Alpha Garcia, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smack Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong pananatili dito sa ating program. At syempre, hi din ako kay Roslyn Caraballo. Maraming salamat Alcura Ukit, Rose Santiago, Grace Bugay, Christina Season, maraming salamat. Hello din ako kay Ambrosia De Leon. Hello po, Ambrosia. Hi din ako kay Ana Luhapson. Maraming salamat all the way from Dubai. Learn with Liana. Maraming salamat sa pakikinig. Hello din ako kay sino ba to? May nag-comment kanina. Joey Arbo. Hi ako kay Joey Arbo. Maraming salamat. Hello din kay Rebecca Gagarin. Kay Azra Monira. Maraming salamat. Lee Baruman.
Fredeline de la Cruz at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you so much for being here. Nako, kung meron po kayong alam na kwento o sarili ninyong kwento na nais nyong i-share dito sa atin, mag-email lamang po kayo sa mamamiacdo0317@gmail.com. Don't forget to subscribe, Don't forget to subscribe, and syempre don't forget to keep yourself safe and healthy. I love you all. Mwah! Ingat! Bye!